Nagsimula ako sa public service noong SK Chairman ako ng Barangay Buenavista. 10 years ako ng SK Chairman at isa sa may tuturing kong major accomplishment ng time na yun ay ang pagkakaroon ng Kabataan Hall sa aming barangay. And also I would like to mention yung SK Summer Speech Program dahil napakaraming natulungan yung programang ito para magkaroon ng self-confident at ma-develop yung kanilang speaking abilities. Ang pagiging konsyal ng bayan o municipal councilor ng San Narciso, Quezon ay ang pinakamataas na level ng public service na aking naabot. At siguro hindi ako naging ganun ka-effective dahil lagi akong wala sa aming bayan noon, kaya nga siguro hindi na ako nanalo noong 2013. However, I would like also to mention na kahit papaano within the 3 years ng aking term as municipal councilor, meron din naman akong nagawa katulad ng pagkakaroon ng Sugbong Kugon Awards. Ito yung isa sa pinaka-highlight ng aking achievement as municipal councilor, at saka yung pagkakaroon ng pag-i-initiate namin ng Mochana San Narciso, tapos yung Tuyo Festival, at meron din naman ako mga worth mentioning ordinances na naipasa katulad ng scholarship ordinance, yung pag-create ng Municipal Tourism Council, at ano pa ba? Well, siguro hindi ganun kadami yung mga ordinances dahil para sa akin, it's more on quality, not quantity. Nung natalo ako ng konsyal ng bayan ng 2013, I was appointed by our municipal mayor by then, si Ninang Allen Uy, as MGAD Officer or Municipal Gender and Development Officer ng aming bayan. And it was then that I realized the importance of gender equality. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lahat ng department heads at mga kapitan ng panahon yun, ay nakamit namin ang kauna-unahang MGAD or Outstanding MGAD Council na award para sa San Narciso. And it was really a big achievement for me kasi ever since ang advocacy ko ay to promote gender equality, to mitigate discrimination for all gender preferences. Kaya hanggang ngayon, bilang guro ako, yung pa rin yung pangunahing advocacy at mission ko sa buhay. Sa kasalukuyan, ako ay isang guro. Siguro ito na yung last leg ng aking public service journey. Pero ewan ko lang hindi ako sure. Ayoko din magtapos. Pero for the meantime, as a teacher, iba yung dating ng iyong service. Kasi everyday you are touching the lives of children, of our youth. At napakalaki ng obligasyon ng isang teacher para maibahagi yung kaalaman at para ma-motivate mo ang bawat isa sa iyong estudyante na para maging isang mabuting tao. At hindi ko naranasan yun bilang isang konsyal, bilang isang SK, bilang isang MGAD officer, yung ganung kalaking tungkulin. Bawat araw na nakikita ko ang aking mga estudyante, nakakadaupang palad ko sila, nagkakaroon ako ng kakayahan para maturuan sila ng mabuting asal at ng iba't ibang values para sila maging bahagi ng ating lipunan sa isang napakagandang pamamaraan. At bilang isang guro, palagay ko napakalaki ng aking obligasyon para gawin silang isang mabuting individual ng ating lipunan. Ang mga taong nagpalaki sa akin ay mga politiko. Ang papa ko ay naging congressman, naging assemblyman, naging municipal mayor, naging board member, naging vice governor. Si mama naman ang taga-ng kulang kapitan. Kaya lumaki ako sa isang pamilya na kung saan bukas palad ang pagtulong sa kapwa. Pero para sa akin, hindi kinakailangan na ikaw nasa posisyon, hindi kinakailangan na ikaw ay isang elected official para makatulong ka. May kanya-kanyang antas o level ang pagtulong sa kapwa. At bilang isang simpleng mamamayan, dapat
makakatulong pa rin tayo sa abot ng ating makakaya. Sabi nga ng papa ko, make sure that if you want to serve the people, it is not just your responsibility or duty. Make sure that it is a part of your life. Kaya lagi kong iniisip na kung ako ay makakatulong at makakapaglingkod sa aking mga kababayan, sa aking mga estudyante, at sa mga taong nasa paligid ko, na tumutulong ako dahil gusto ko, hindi dahil may inaasahan akong kapalit.